Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kaya wina-warningan ko na kayo, AFP, PNP, lumagay kayo sa tama. Hindi nga maasahan yung 350,000 AFP, PNP, hindi kayo maasahan eh. Diyan na lang kayo, sa isang sulok. Ito ang wow trending. Nagsimula na ang pinakahihintay ng lahat mula MNLF, mga dating sundalo, PMAers, sambayanang Pilipino. Nanawagan na sa Administrasyong Marcos na itigil na ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ito ang listahan na ipinakita ni former President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang press con kamakailan lang. Hindi milyones ang ninanakaw ng mga buhayang politiko sa Pilipinas kundi bilyones sa kaban ng bayan. Ito ang tatlong ipinakita ni Tatay Digong na merong 129 bilyon na hindi alam kung saan napunta. Matapos nga na magbenta ng 25 gold reserves, PhilHealth Fund na nagkakahalaga ng 89 bilyon, may natira pa naman na 29 bilyon matapos itong isoli sa PhilHealth. At ang Maharlika Investment Fund na tumataginting na 250 billion pesos galing sa pera ng GSIS, SSS, IBP at DBP. Dahil nga sa garapalang korupsyon na nangyayari ngayon sa Administrasyong Marcos sa pagwaldas ng pondo sa pera ng taong bayan, busog na busog si Tambaloslos. Ang pera na ibibigay sana na walang halong politika sa pamamagitan ng ayuda, ginawang vote buying sa makabagong henerasyon ng mga buhayang politiko. Base sa info na nakalat ni Sasurgando Sasot, nasa 5 to 10 billion pesos daw di umano ang bigayan sa mga generals para hindi na maulit noon ang nangyari sa kanyang ama. Pero hindi na mapipigilan ang galit ng taong bayan kahit pa gawin ninyong punching bag si Vice President Sara Duterte para mapagtakpan ang pagnanakaw na ginawa ninyo sa kaban ng bayan, hindi na magbabago pa. Itinigil ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, sari-saring kaso ang isinampa at may subpina pa. Pero hindi kayo uurungan ng isang dugong Duterte na handang ipaglaban ng taong bayan laban sa mga abusado at magnanakaw na mga politiko. To regain the country's independence, to regain our democracy, because we have gone down to the dogs. You, in fact, have allowed corruption to thrive. You have allowed drugs in Malacanang. You have allowed the abuse of power. You have allowed that the citizens of the Republic are endangered. Nasaan na ngayon yung serve and protect? Wala. Kaya nga yun yung problema nyo. Lilipasan kayo ng panahon. Kaya wina-warningan ko na kayo, AFP, PNP, lumagay kayo sa tama. In the right side of history. Lumagay kayo sa tama. Sa tingin nyo, tama kayo ngayon? Siding with President Bongbong? Go ahead. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Kasi hindi natatakot ang publiko. Tatayo ang publiko. Tatayo kami. Matapang kami. Patayin nyo ako, may papalit. No? Patayin niyo si Sara Duterte, may papalit. Hindi, we will not run out of heroes. We will not run out of leaders. They will keep on coming because it is from the Filipino people. And you, one day, will all be out of power. Yun ang isipin nyo. You will be out of power. May ikot ang gulong. Ay, nako. Sorry, bakit ako ba nagpapaalala sa inyo? Ang aking, wag sana tayo umabot sa French type na revolution o cultural type na revolution ng China because wala ang antrasan yun. Sinong gumawa? Babanatan nyo, destabilizer pa yung taong bayan, destabilizer kami. Hindi kami destabilizer, mga ina nyo, putang ina nyo talaga. Mga bopol kayo. Nagpapagamit kayo eh. Destabilizer, paano naging destabilizer? Yung fire na protektahan mo yung bansa sa maling gawa.
Eh kayo, ano bang ginagawa ninyo? Are you trying to become heroes for the country? Or are you being an instrument ng mga katiwalian nitong mga walang yan na to na nasa poder? Don't you see na ginagamit kayo para to maintain themselves in power, para ipagtakpan yung kasakiman nila? Tanungin nyo sa kanila, mga opisyal, general down the line, tanungin nyo, sir, ano ginawa nyo doon sa ginto? Yung benta, nagbenta kayo ng ginto eh. Magkano? 29 billion? Sir, pwede ba malaman? Question, sir. Bibriefing kayo. Sige, briefing kayo hanggang gusto nyo. Pag-usapan ninyo kung paano nyo titirahin yung EDSA, kung paano nyo i-disperse yung taong bayan. Matapos lahat ng plano, question, sir. Sir, paano? Magkano ba? Ano nangyari doon sa ginto? Nagbenta ba totoo na yung ginto? Hindi, gusto ko talang tanungin. Kasi ako, papatayin ko lahat yung sa EDSA. Papatayin ko lahat yan. Uupakan ko lahat yung nasa EDSA na yan. Gagawin ko, I will follow you. Sir, I will follow you. I will follow you. Hanggang sa kamatayan ko, I will follow you. I will protect you. Pero, question, sir, pwede bang malaman anong ginawa dyan sa ginto na yan? Bakit nagbenta siya ng ginto? Kinakailangan ba magbenta ng ginto? Bakit? Di ba may pera naman? Nasaan yung pera? Di ba may budget? Ba't kailangan magbenta ng ginto? Sir, anong ginawa doon sa pera? 129 billion may pinagbenta niyan. Meron pa bang balak magbenta ng ginto? Meron pa ba? Gusto ko lang malaman, sir. Ano nangyari, sir, doon sa flood control project? 1.4 billion a day. Sir, bakit ganun, sir? 1.4 billion, ginasto, sabi ng presidente, SONA. Eh bakit ngayon binibiran nyo si Sara Duterte, 125 million? Eh bakit ganun? Napaka-importante sa inyo yung bawat kusing na ginagastos sa kaban ng taong bayan, 125 million, OBP, confidential fund, investiga dito, kaliwa kanan, panay kayo contempt. Pati yung nananahimik na tao, love you, love you, Miss Laika, love you. Huwag kang iiyak. Huwag kang iiyak, huwag kang magpa-stress. Kakampi mo kami. Kakampi mo ako. Kakampi mo ang taong bayan, kakampi mo ang FGF. Kasi kami, kamakampi kami sa API, ang FGF. Na Filipino Guerrilla Forces, sa API kami kakampi, sa taong bayan kami kakampi. Oh, ano yung ginagawa ninyo? Imbitahin niyo siya, pero inimbestigahan niyo si Inday, pero yung lahat ng confidential fund hindi niyo inimbestigahan. Presidential confidential fund. Oh, Office of the President, Congress, yung confidential fund, AFP. Ba't yun inimbestigahan mga yan? Ba't si Sara lang? Kaya kitang-kite. It's a political exercise. Tinatanggal nyo Tinatanggal ninyo yung pwede ninyong maging kalaban at yung pwedeng tumayo para gibain yung pagnanakaw nyo. Binibintang nyo sa kanya yung pagnanakaw ninyo. Na kunwari, lolokoy nyo yung taong bayan. Ay, naku, putay ng mga putangin na nyo. Lumang style na yan. Style bulok. Style bulok yan. At AFP-PNP, diyan kayo kumampi. Pero may question ba ako, sir? Question. Oh, anong ginawa dun sa Resolution 10? Bakit, sir, hindi yan binabago? Eh, ang dami na nagsasabi, sir, resolution. Sir, may anak na ako, sir. 3 na yung anak ko. Eh, 2011 pa yan, 2012 pa yung Resolution 10. Malalaki na yung anak ko. Matatapos na sa elementary. Bakit? Eh, nung pa yung Resolution 10, bakit hindi yan inaayos ng Kongreso at Senado? Kung totoo yan, sir, na ninanakawan tayo, kasi certification, liquidation by certification ng mga congressman at senator. Honorable ang tawag. Bakit, sir? Walang resibo. Putya kami, sir. May mga kasama kami, mga kabatchmate kami, natanggal sa serbisyo. 1,000 lang hindi maklear. At sinabi, magnanakaw. Eh bakit, sir, itong Congress at Senado? Buwan-buwan, walang resibo. Kiniklear. Di ba, sir, magnanakaw yan? Plunderer. Ay, meron pa ako sa tanong, sir. Oh, isang tanong. Anong ginawa dun sa PhilHealth Fund? At kinakailangan, sir, maglipat ng 89 billion. Para saan yun, sir? Eh, di ba may pera nga, sir? May budget. Anong ginawa, sir, dun sa Maharlika Fund? Maharlika Fund na 500 billion ang
investment na authorized, na puno yata yung 250. Hindi ko na nga alam, sir eh. Sinasabi, panay pangako, invest. Ano na nangyari doon sa 250 billion? Nasaan yung pera? Kumikita ba yun? Saan naka-invest? Karatang, sir, itanong. Bago ko patayin lahat ng tao dyan sa EDSA. Bago ko ibuga yung tear gas. Bago ko i-disperse yung nasa EDSA. Kasi kung hindi nyo ako sasagutin, at may punto itong mga gagong nagrarally, bakit ganun, sir? Yun yung problema nyo. Mga pinuno sa AFP at saka sa PNP. Pagka yung mga sundalo nyo at mga polis ninyo nagtanong at hindi nyo masagot, panay kasinungalingan ang isasagot nyo at ang sasabihin ninyo, we are apolitical, we are professional. Patay kayo, patay, good luck sa inyo. Kasi ang lalabas, sinungaling kayo. Alam ko yan kasi galing ako sa serbisyo. Huwag niyong, hindi niyo mabubullshit ang tao. Kasi may pamilya yan eh. Sir, marami ng droga doon sa tinitiran ko kasi yung asawa ko at saka yung pamilya ko nagdedelikado sir ang buhay. Ang problema, sir, ako, pupunta ako sa serbisyo, nag-duty ako, paano yung pamilya ko? Baka mamaya mamatay na. Bakit laganap ngayon yung droga, sir? Tsaka totoo ba yun, sir, yung presidente natin? Nagdodroga? Di ba daling patunayan nun, sir? Hair follicle test ka lang? Di ba? Pagka you are going to defend the president because it is your mandate to defend the president and this government. Mga banat pa nila eh. The duly elected government. O sige, pag-usapan natin yan. The duly elected president, officials of government. Teka muna, di ba duly elected din itong vice president? 32 million, pinakamaraming boto nga eh. 31 million ka lang, nabawasan na, nabudol mo na iba. Iba, inaamin eh, OFW, mga kasama ko, nabudol kami, mga retired, nabudol kami, putang inang yan. Nangako, ginto niya. Tanginang niya, nabudol, mga gano'n ang banat na iba eh. O ito, 32 million. Hindi pa nang bubudol, wala pa eh. O, also an elected official of government. Ngayon, you will give us that goddamn baloney na bullshit na sila ay duly elected officials. Huwag niyong i-center kay Bongbong Marcos. I-center niyo sa lahat. Di ba? Number one, mandate niyo nasaan? Sa kanya, sa Congress, kay Inday Sara, sa Senado, ang mandate ninyo, taong bayan. To serve and protect. All authority emanates from the people. Lahat ng kapangyarihan ay nanggaling sa taong bayan. Ngayon, poprotektahan niyo yung presidente. O nga eh, kasi siya yung commander-in-chief. Teka muna, sino ba yan? He was a Bongbong Marcos, talunan na vice president. Buti pa si Lenny, natalo siya, di ba? He was an elected, he became an elected president and we gave him the power. He was nobody prior to 2022. Nobody in terms of the political setup. Talunan niya na vice president. Nung ginawa natin siyang presidente, ayun, yumabang na. Yumabang na. Diba? Kaya sabi ko kagabi, balikan natin, 2 years ago, he wanted us to give him time. And we gave him time. He wanted us to vote for him. We voted for him. We allowed him to use the power that resides in the people. Temporarily binigay natin sa kanya. At pwede nating bawiin yan sa kanya. Anytime. Anytime. Kaya one time, big time. Pwede nating bawiin yan sa kanya. At kayo, Armed Forces tsaka PNP, gusto nyo protektahan yan. Go ahead! Go ahead! Wala kaming paki. Wala kaming paki. Gusto nyo lahat kayo, doon kayo sa Malacanang, tumayo kayo with all your ratatatat, yung mga tangke, iparada nyo helicopter gas. I don't care! We don't care. We don't care. What we care about is, number one, we question the president.
na merong problema sa droga. We want a hair follicle drug test. We want it so badly because we feel na totoo. At kayo, AFP at PNP, you will give us shabby responses. To hell with you. Sorry, but to hell with you. Why? Because di nakikita na nandito ang taong bayan. You have lost it already. Not me. I am here. Kayo, bumaba kayo. Serve. Once upon a time, you wanted to join the armed forces and the PNP. Na ika nga na all those baloni na sinasabi, to serve my country, to protect the people. Di ba? Eh, ang habol naman ninyo, merong kang income buwan-buwan para sa pamilya mo. And here you are. What are you doing now? Are you fulfilling that duty? Are you to serve and protect the country? To serve and protect the people? To uphold the Constitution? Or are you being an instrument na i-weaponize yung Constitution against the people of the Republic? Pag-isipan nyo. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung kumampi kayo kay Marcos. Go ahead, kumampi kayong lahat kay Marcos. We don't care. Kasi kung walang tatayo para sa taong bayan na mga AFP at PNP, ang Filipino Guerrilla Forces ang tatayo para sa taong bayan. We will stop from being neutral and we will see to it that this country ay tatayo ng maganda. Na tatayuan namin ang tama. 7 million kami eh. Sorry, may binabalidate pa eh. Sige, kalahati na lang. 3.5 million. Okay lang. Hindi nga maasahan yung 350,000 AFP, PNP. Hindi kayo maasahan eh. Diyan na lang kayo sa isang sulok. Kung gusto nyo lumabang kayo, upakan yung taong bayan. Let it become an international incident. Na yung AFP at yung PNP ay tumatayo para kay Bongbong Marcos. You have become and allowed yourselves to become mercenaries. Ang sakit. Kaya kaming mga nasa serbisyo once upon a time. Ay, nako. Putragis yan. Tapos bibirahin nyo ako ngayon, tinitira nyo ako. Sino ba si Dado Enrique? Tanginan nyo. I serve the service, I serve the country well. Aanim lang kami na government negotiator noong 1989 that resulted to a going back to barracks ng mga ranger naman kasama ko. Bumalik sila sa barracks and na-prevent ang bloody napatayan. What is what we are preventing now? Hindi ba naintindihan nyo sa kukote ninyo? Kaya nga tinayo namin yung Filipino Guerrilla Forces para kung sakaling magkaroon ng gera, nandiyan kami para depensa ng taong bayan. Pero ang nangyari ngayon, dumadating yung sitwasyon na nauna pa itong putangin ng gulo na itong wisit kayo, nananahimik kami. Dapat kayo tumayo, hindi kami. AFP, PNP, pero kung ayaw ninyo, good luck sa inyo, kami ang tatayo para sa taong bayan. Wag na wag ninyong sasaktan ang taong bayan. Wag na wag ninyong sasaktan ang taong bayan. Ang unang tirgas na lumapag dyan sa EDSA, you are already declaring war against the Republic of the Philippines. You are declaring war against the people of the Philippines. And that will be bad. Hindi namin pipigilan ang taong bayan. Hindi namin pipigilan. Ginusto nyo yan. Kung kunyaring mangyari yung ginusto nyo yan. Kung if you allow na itong mga putang inang mga politiko na to ay gamitin ang batas para ipagtakpan yung ginagawa nilang pangungulimbat sa taong bayan. Putang ina, mag-isip kayo. Ginagamit yung batas, weaponizing the Constitution to suppress the people, to hide the truth. And then they're using trolls and bloggers paid to destroy Sara Duterte, the bloggers. Pucha, kami, go ahead, good luck sa inyo.
Maglabo-labo na yan. Sa tingin nyo, mapipigil nyo yung taong bayan? No. Tatakutin yung taong bayan? No. Because the people will rise up. Ay, nako. Ang bopol ninyo. The people will rise up. And that is bad. That is bad because the people, they're fed up actually. Hindi nyo nare-read yun? They're fed up. Simple lang ang gusto ng taong bayan. No? Yung OFW natin, kaya trabaho sa abroad. Kasi better pasture eh. Wala kang opportunity dito sa bansa para lumago. Gusto lang nila magandang Pilipinas. Tapos napabalitaan nila, walang kwenta, wala. Ano nangyayari sa atin yan? Tapos nakikita nila, ganyan, patay. Oh, tapos uwi sila, pamilya nila, droga, addict, yung anak nila, na-rape. Oh, yung mga lalaki, yung misis nila, nabanatan ng kusino. Oh, na-rape nga. Oh, paano? Di ba ang sakit? Putang ina nyo. You just serve the government. You just serve the people. Yun lang, hindi nyo magawa. Ang ginagawa nyo, ninanakawan nyo pa. Tapos nang babaliktarin nyo. Kaya, question sir, ano ito? Ano, sagutin nyo ako sir. Susunod ako sa inyo sir. Hanggang langit, hanggang impyerno, susunod ako sa inyo. Sa inyo sir. Pero, bakit ko titirgasin yung tao? Bakit ko titirgasin yan? Nag-express lang sila ng galit nila eh. Di ba tama sir yung mag-demand tayo ng hair follicle drug test kay Bongbong? Ba't di niya sinasagot yun? Baka totoo yun sir. Bakit natin paprotektahan yung gago yan? Bakit? Hindi niyo masagot sir kung ano sinagot. Sir, hindi niyo ba tinatanong yan? Kami na lang ang tatanong sir sa kanya. Diretso. Hindi niyo kayang tanungin eh. Kasi sip-sip, buto kayong lahat eh. Nag-a-aspire kayong promotion eh. Pero kami, nakarap kami sa pamilya, kami sinusubong nyo sa tao. Kami maghahagis ng tirga, sir. Kami bababo sa tao. Kami madedemanda sa tao. Nasaan kayo? Nandiyan kayo sa mga opisina nyo. Kami na lang magtanong, sir. BBM, baby, pwede ka bang mag-hair follicle drug test? No? Pwede ba? Ay, siya nga pala. Pagka hindi kayo nagpa-hair follicle drug test, mismong ibang bansa, yung US, ang magpapa-hair follicle sa'yo, yari ka, kakaya ka. Hindi na makakabangon ng Marcos. Hindi na. Kaya nga, mas maganda niya, sagutin nyo, hair follicle drug test. Sagutin, ang dami nyo sasagutin, sa totoo lang. Ang dami yung problema, ang dami. Ngayon, talong, kung kayo nakasakay sa bus, na pumutok, flat, pumutok. Nakasakay kayo sa private car, pumutok, flat. Ano gagawin nyo? Ipipilit nyo bang paanda rin yung sasakyan? Sentido common, mga kababayan, naintindihan nyo to. AFP, PNP, lahat kayo, buong Pilipinas, naintindihan nyo to. Na-flat yung sasakyan mo, kahit sinong tao, maintindihan yan eh. Di ba? Accepted convention kasi. Accepted norms, no? Because of technology and everything, because of what it really is. Kaya nga na-invento ang spare tire. Palitan mo ng spare tire. Because we have a system, pagkapalpak ang presidente, na-flat eh, pumutok eh. Ang daming problema. Palitan mo. Yun, nandun na yung tao ngayon eh. Nandun na yung tao. Gusto nilang palitan. Ayaw mong sagutin, palitan ka. Yun yung tama. Okay, isa pa, maintindihan nyo. Nagtatrabaho ka sa kumpanya. Let's say, janitor ka, clerk ka, bisor ka, manager, line manager, vice president, whatever. Na-chismis. Yung presidente ng kumpanya, binibira. Ginaganon. Anong oras na? No? Tinatanong ng presidente, yung sekretary niya, na kaibigan nyo, anong oras na? Nakita nung sekretary, gumaganon, sabi ng presidente, ano oras na? Sumama yung sekretary, na-chismis ngayon sa buong kumpanya. Nalaman ng board of directors. Ano tingin nyo dito sa kumpanya? Motel? Ha? Kayo, mga Pilipino, anong gagawin dapat doon? Sabi ng board, explain mo yan. Mag-explain siya. Kung simple kayong empleyado, tanggal ka. No? Okay. Anong gagawin, kunyari? Pagka nalaman na chismis sa kumpanya, may isang nagnakaw. Okay, presidente nagnakaw.
Ano ang gagawin? Sabihin ng board, explain. Kasi pagka di mo ma-explain at napatunayan nagnakaw ka, tanggal ka, palitan ka. Anong gagawin? Pagka yung presidente sinabi, sumisinghot ng droga, tanggal. Alam natin yun eh. Ano ngayon itong ginagawa na mga putang inan to? Anong ginagawa? And yung AFP at saka PNP ginagamit para isuppress ang taong bayan. Wow, ang galing naman. Ang galing. Sino nagsuswerte sa PNP? Wow, taong bayan. O bakit yung gagamitin yung AFP at saka PNP? Para pukpukin kami? Para pukulin? Para arestuhin? Putangin na nyo. Ang taong bayan ang nandito. Kaya hindi kami natatakot sa inyo. Hindi. Saktan nyo kami. Lalo kaming tatapang. Bonifacio Day bukas. Bonifacio Day. Ano? Gusto nyo maglabasan kami ng itak? Gusto nyo? O, tiyan na. Wala magdadala ng gamit. Wala magdadala. We want to resolve this peacefully. But if the armed forces and the PNP will allow themselves to be used against us, then we will rise up fully armed. Yon ang problema nyo. Mindanao. Ha? Mindanao. Yung, alam nyo ba, kami sa FGF, pinipigil namin yung mga tao namin. Kasi ang problema namin, ang daming factions, no? We have so many people armed. Ilan ba registered firearms sa Pilipinas? PNP, 4 million. Ilan yung those firearms? Mga 500 to 1 million taon. 500,000 to 1 million o 5 million. Kaya pwede ba na yung 2 million hawak namin ng Filipino Guerrilla Forces, lahat ng members and affiliated groups sa Filipino Guerrilla Forces, na nagsasabi, sir, yung mga tao galit na, sir. Gusto na ng revolusyon. Putang ina. Ano ba revolusyon? Teka muna. Anong revolusyon pinagsasabi nyo? Why? Because we believe in the Constitution. We believe in our laws. We believe in peaceful transition. Palitan lang ng spare tire ang usapan dito. Anong revolusyon? Pero sinusuppress namin. Kasi ang Mindanao, kakalas na sa bansa natin. AFP, alam niyo yun? PNP, alam niyo yun? Ha? Kakalas na eh. Gusto nila, kung ayaw niyang putang inang Luzon na yan, kami na lang. Puta ragis, delikado to Delikado to. Bakit tayo mabot sa ganyan? Kasi nga, sobrang abuso. Sobrang abuso. Ayaw pumayag ng Mindanao na ubusin yung kaban ng bayan. Ganun kasimple. At kayo, nagpapagamit kasi kayo. Ginagamit yung konstitusyon against the people. And then it becomes rebellion, inciting sedition. Pati nga si Duterte, babanatan nyo inciting to sedition. Utang ina nyo. Utang ina nyo lahat. Gusto nyo makakita talaga ng inciting to sedition? Gusto nyo talaga makakita ng inciting to ng rebellion? Gusto nyo talaga makakita? Go ahead, magpagamit pa kayo. Gamitin nyo pa yung batas. Gamitin nyo. Because the people of the Republic will rise up. And you will be surprised. And you will be overtaken by circumstances. And it will be written in this history that it will be the darkest part of our history and the redeeming part of our history, that the people got fed up and rose up against a tyrant. Putang ina nyo. Yun nga pinipigil namin. Ang daming retired, naggalit. Hindi nyo ba naintindihan? Hindi nyo naintindihan. Pinipigil namin. Pero pagka dumating doon sa parang Fernando po, kapag napuno na ang kaban, puta na, kakalusin kayo. Wala na. Hindi namin mapipigil yan. At saka di namin trabaho kasi yan. Pigilan yan. Kung ang gagawin nyo, PNP tsaka AFP, pagpupupukpukin nyo yung taong bayan at raratratin nyo, makakaharap nyo yung 7 milyon namin. May baril o walang baril. Kasi yung iba dyan, kahit itak, lalaban. Bonifacio Day bukas. No? You better make a choice. Diyan kayo? Sige, diyan kayo.
Diyan kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Because you will face that day that day of obsolescence. Wow, ano yun? Mga kababayan, ang problema kasi nitong mga organizations na to, wag nyong sisiraan, no? Wag nyong mumurahin. Nahirapan sila mag-intindi. Parang mga bata, kami mga senior na galing sa serbisyo. Nakita namin kasi, itong mga nagsasalita para sa organization, nakala mo mga bida, hindi naman. Ang bida dito, hindi kayo, mga AFP-PNP, hindi kayo bida dito. Never kayo naging bida. Never. Kasi bumaba kayo dito oh. People of the Philippines, nandito kayo once upon a time. Ito yung constitution natin. Bumaba kayo to serve the public, to serve the Filipino people. Naging sundalo kayo, naging police kayo. Pumayag kayo, umalis dyan sa pedestal ng in-enjoy ng taong bayan. The highest in the land. Bumaba kayo dito. Ito yung presidente. No, yung presidente, mga judge, saka mga legislator, congress, senator. Ito lang kayo, ito kayo. Inutusan kayo nito para sumunod kayo. At tinatakot kayo, mawala kayo sa trabaho. Ma-retire kayo, malipat kayo, ma-floating kayo. Yan, kita yung power nito. And dahil sa takot ninyo at masyado kayong personalistic na, sabi nyo, political. Sabi nyo, professional. Pero hindi ganyan yung nakikita ng taong bayan eh. Yun yung problema nyo. Nakikita ng taong bayan, nandito nanonood yung taong bayan, nakikita na nagiging mersenaryo kayo. At the expense of the people. Sila nagsusweldo sa inyo, ginagamit kayo mga putang inang to nasa itaas nyo para supilin itong taong bayan. And you are trampling the Constitution. Destroying the ideals in the Constitution that we are hoping na magkaroon na isang magandang Pilipinas, kaya binuo yung Constitution, kaya binigyan ng buhay. Yan yung guide natin. At pag nakikita na, nagigising na taong bayan nakikita na ng taong bayan, anong ginawa nyo sa Constitution? Bakit nyo binaboy? Ba't nagkaroon tayo ng presidente na nagdodroga? Bakit nagkaroon tayo ng isang first lady na hindi naman natin hinalal na nagpapatakbo ng bansa? Bakit nagkaroon tayo ng isang speaker at mga congressmen, yung speaker muna, na nagpapatakbo ng Congress at ang laki ng impluensya, kung kaliwa kanan nagpapamigay ng kung ano-ano, kanyang pera ba yon? Na may mukha pa niyang putang inang yan, may mukha pa niya, tang inang yan, pero ng taong bayan. Na ang boto niya, 200,000, 300,000 lang, na ang pinipiga nila ay yung isang tao na ang tawag, Sara Duterte, na Vice President, 32 million ang boto. Putang inang yan. Anak ng to, ba't nagkaganito? Binaboy nyo. At bakit tayo may mga congressmen, may convicted pa, nakaupo pa, nasasalita pa, putang yabang pa. At itong mga sangkap ng congressmen, akala mong ang gagaling, panay bopol. Wala namang alam. Ano, ang yayabang, pero mga 200,000 lang ang boto, 300,000 ang boto. Paano nangyari yon na itong mga putang inang to, tinatakot ang taong bayan? Kasi watak-watak kayo. Kasi hindi nyo alam yung inyong kapangyarihan. 4 lang. Isa, walang pakialam. Isa, hindi alam. No? Yung isa, takot. At dito tayo, makabayan. Kailangan ito, ang kalaban nito natin lahat ay isa lang. Alam, pero walang pakialam. Alam niya na mali. Alam nila, binabayad yung Constitution. Alam nila na nagnanakaw sila. Pero nakikinabang, kaya wala silang pakialam. Hindi pwede yun. So what are the ideals na gusto natin? Gusto natin itigil to. Gusto natin, presidente ka, hindi ka pwede talaga na nagdodroga. Simple lang. Patunayan mo na hindi ka nagdodroga. Once upon a time, wala ka kapangyarihan, binigyan ka namin kapangyarihan, tapos ngayon, putang ina ka, isnapin mo kami, tang ina mo. Hiningi mo yung atensyon namin
Tapos ngayon, bigay mo yung atensyon sa amin. Tapos i-disperse nyo yung tao, tanginan nyo. Ang unang-unang itirgas ninyo dyan, sinasabi ko sa inyo, you will have a revolution in your hands. And you cannot stop the people. Pinipigil namin, hindi namin kaya. Sinasabi na namin, at maling-mali ang gamitan ninyo ng tear gas. Maling-mali yung pinakita nyo sa KOJC. Pogbambin nyo. Kaya General Torre, maling-mali yung iniisip ninyo. Maling-mali. Because you cannot stop the wave of new Bonifacios coming down your way. Knocking at your door, you cannot stop the new breed of Filipinos, the new Bonifacios. You cannot. Bukas araw ni Bonifacio. Hindi nyo ba naintindihan? Hindi nyo naintindihan. Pagka yan, lumabas ng bahay at may mga itak, anong gagawin nyo? Raratratin nyo? And in the guise of protecting the state? On record nagnanakaw kayo On record yon, Your Honor. Ang daming ebidensya. Hindi nyo tinidinig, hindi nyo in-explain. Ibig sabihin, nagnanakaw talaga kayo. Nagdodroga, ayaw mag-political drug test. Ibig sabihin, nagdodroga, baka dinadamayan nyo tapos sasabihin nyo, hindi, lumaban nanlaban. Gaano kayo kaiba doon sa sinasabi nila ngayon, EJK, tanginan nyo. And gusto nyo, ubusin nyo 119 million Filipinos. We don't care. We don't care. Tataas kami. Tatayo kami. That's what we care. Yung future generations ng Pilipinos. We are part of history. We are all part of it. Whether you are in the right side, the left side of history, or the right side, the wrong side, the right side of history. Kami, we know we are in the right side of history. We know that we are blessed by God Almighty. Kakampi namin. Kaya nothing will happen to us. Kayong mga demonyo ang pipitikin ng taong bayan. Pitik lang. No? That's the message. One time, big time. So maraming salamat sa inyo mga kababayan. Mga mamaya, wala na akong boses. Hindi ko naman babasa ito. Maraming salamat sa nagpakulay. Mga gagon to. Kahit kalkalin nyo ang aparador, kalkalin nyo lahat ng wala kayong makikitang baho sa akin. Kasi naliligo ako. Ngayon lang ako naligo. Maliligo ako, promise. Kasi makipaghalikan ako mamaya. Dami Hindi mo maiwasan makipagyakap at makipaghalikan doon sa mga tao. Dapat makakaya rin. So, nagulat ako kahapon at maraming salamat sa inyong mga kababayan na ako'y tinatanggap nyo, pati si Commander Metran, Colonel Metran at aming mga pinuno, sila General Simoy, si Commander Satparam at yung mga iba pa natin, si Colonel Yu at yung ibang di nakarating pero nanonood at dumadamay sila. Buong samahan ng Filipino Guerrilla Forces na tinatawanan ninyo. Tinatawanan ninyo. Pinalakpas lang namin yon. Ay, sabi ko na lang sa kanila, mga pare ko, palakpasin natin, putang ina kailangan tayo ng taong bayan Palakpasin na natin. Sabi nyo, neutral tayo. Talagang neutral tayo. Putang ina, pakialam natin sa mga putang ina, magpatayan sila, pakialam natin dyan. Pero, neutral tayo. Kaya nga lang, yung taong bayan, doon tayo. Doon tayo sa tama. Ngayon, tanong, tama ba yun na nandodroga ang presidente? Patunayan, di ba? Allegation, pero wag niyo sasabihin yung burden of proof na sa taong bayan. No. We are up here, the sovereign Filipino people, and we demand an explanation. We demand a hair follicle drug test. Gano'ng kahirap intindihan yan? Kasi once upon a time, isipin mo, Bongbong Marcos, wala ka. Zero. Wala kang power. Binigyan ka namin ng power. Nilukluk ka namin dyan. At ikaw naging commander-in-chief, binigyan ka namin ng authority. PNP makinig kayo. Binigyan namin ng authority itong loko na to na isang manggaganjo, isang scammer,
in-scam ang Pilipinas.